Baha, baha, baha. Taon-taon na lang ay bumabaha sa abang-bayang Pilipinas. Bumabaha ng tubig ulan at bumabaha ng apaw ng tubig kanal. Bumabaha rin ng milyong-milyong pisong donasyon para sa mga inagos na buhay ng baha. Bumabaha rin ng milyong-milyong pisong ayuda ng gobyerno para sa mga bahay at buhay na nasalanta ng baha. Nag-uumapaw din ang mahigit 500 bilyong piso na budget ng gobyerno para sa flood control project. Pero heto na naman tayo ngayon sa panahon ng tag-ulan. Panahon na naman ng tagbaha, panahon na naman ng takot at pangamba para sa mga kababayan natin na hindi naman kinasasanayan ang buhay na binabaha. Ngayong araw na ito, Hunyo 5, kinikilala at inaalala sa buong mundo ang World Environment Day. Ang tema sa taong ito ay #BeatPlasticPollution. Sinasabi ng United Nations Environment Program na ang tema na napiling tutukan ng pansin ngayong taon ay humuhugot ng inspirasyon mula sa kalikasan. Ang pagtitipon ng mga environmentalist sa buong mundo ay naglalayo na maghanap ng solusyon sa problemang dulot ng sobrang paggamit ng mga plastik. Nais ng United Nations na hikayatin ng mga individual, mga organisasyon, mga industriya at ang mga gobyerno ng mga estado sa buong mundo na magpatibay ng mga batas na magtutulak ng sistematikong pagbabago sa responsableng paggamit ng plastik. Sa Pilipinas, ang walang habas na paggamit ng mga plastik ang isa sa mga dahilan ng matinding pagbaha. Dahil hindi nalulusaw ang plastik, kapag itinapon mo ito sa kalsada, maaari itong magbara sa mga kanal. Dahil walang tamang lugar ang Pilipinas na pinagtatapunan ng mga basura, natatambak lamang ito sa mga tinatawag na Smoky Mountain. Ito ang mga bulubundukin ng basura. Ang mga basura sa bulubundukin na ito ay pinagmumulan din ng leachate. Ang leachate ay tumutukoy sa likidong nalilikha kapag ang basura ay nalulusaw at naaagnas. Ang likidong tumatagos sa pagkalusaw na ito ay kontaminado at nakakalason. Ang likidong lason na ito ay umaabot sa 386,000 na tonelada taon-taon at tumatagas hanggang sa ilog at sapa na dumadaloy din sa mga karagatan. Ito ay lason na pumapatay sa mga buhay sa ilalim ng dagat. Leachate, parang letse ng kalikasan. May solusyon ba sa problemang ito? Ayon sa datos ng World Bank at United Nations Development Program, humigit kumulang 2.7 milyong tonelada ang basura ng Pilipinas kada taon. Sa datos ng Department of Natural Resources, nasa 61,000 metric tons bawat araw ang basura ng Pilipinas. 24% nito o halos 15,000 metric tons ay plastic. Wala pa sa 10% nito ang nare-recycle natin na katulad ng ginagawa sa ibang bansa. Sa datos ng Collect Paris, namamayagpag ang Pilipinas sa tuktok ng mga bansang pinakamakalat sa basura ng plastic. 163 milyon na sachet o supot ng mga shampoo, kape at iba pang produkto na nakaplastik ang nagagamit ng mga Pinoy araw-araw. Kaya Pilipinas ang title holder ng sachet economy, patingi-tingi na pagkonsumo. Ang tingi-tingi ay hindi kulturang Pinoy. Dapat natin maunawaan na mga Pilipino ay mapagbigay. Kaya mas akma ang kultura ng ubos biyaya dahil mapagparaya at mapagbigay ang mga Pinoy. Hindi tingi-tingi. Ang tingi-tingi ay nauso lamang dahil sa kahirapan. Kung may pambili, bakit magtsatsaga sa patingi-tingi? Pero samantalang walang pambili, dapat maging responsable sa pagsisinop ng tone-toneladang basurang dulot ng patingi-tinging pagbili. Ang magandang balita naman ay ang pag-amyerda sa Republic Act No. 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Noong July 23, 2022, isinabatas ang Republic Act No. 11898. Ito ang Extended Producer Responsibility Act of 2022.
Inoobliga ng batas na ito ang mga plastic producer na magkaroon ng mga programa sa pangongolekta, pag-recycle at tamang pagtatapon ng mga basurang plastic. Ang mga kumpanya na hindi magpapatupad ng Extended Producer Responsibility Program ay pagmumultahin ng hindi bababa sa 5 milyong piso hanggang 20 million pesos. Ang isa pang magandang balita ay ang pagbibigay ng gobyerno ng France sa Pilipinas ng tumataginting na 250 million euro. Halos 16 billion pesos ang katumbas nito. Inilagak ang perang ito sa Department of Finance para sa Climate Change Commission ng Pilipinas. Gagamitin ang perang ito para maging climate resilient ang Pilipinas at para sa low carbon economy ng bansa. Umaasa tayo na sa pagbaha ng ayudang ito, may papatupad na ang flood control project para hindi na tayo binabaha kahit patingi-tingi pa rin ang kayang bilhin ng mga Pilipino. Gayon din, sa laki ng perang ito, umaasa tayo na makapagpapagawa na rin ng gobyerno ng maayos na tambakan ng basura sa Pilipinas. Yung tambakan na walang leche o leche para mawala na ang lason na pumapatay. Yung tambakan na malinis dahil may recycling system na rin ito. Dahil sa pagbuhos ng biyayang ito, umaasa tayo na gagamitin ng gobyerno ng maayos ang perang ito, hindi lang para sa Pilipinas, kundi para sa kalikasan, para sa ikabubuti ng buong mundo. Samantala, umaasa din tayo na ang bawat Pilipino na gumagamit ng plastic ay magiging responsable sa tamang pagtatapon ng basura. Huwag magtapon sa kalsada para hindi magbara at magbaha. Ingatan din natin ang ating kalikasan. Katungkulan natin yan at pananagutan din natin yan sa ating Diyos na may likha. Mabiyayang World Environment Day po sa ating lahat. Kaliwat kanan ngayon ang climate initiatives. Maraming mga protesta, mga pagkilos para sa kalikasan ang nagaganap ngayon. Kami naman dito sa Isip-Isak ay nakikiisa rin sa mga panawagan na pangalagaan ang ating kalikasan. Ang usapin po sa kalikasan ay hindi lang dapat nauuso kapag World Environment Day o Earth Day. Dapat po ay tuloy-tuloy ito at consistent na ginagawa natin. Para po sa episode na ito, nakakwentuhan po namin sina Pastor Noli Mendoza at si Father Warren Puno. Si Noli Mendoza ay Assistant Professor ngayon sa Asian Theological Seminary. At siya rin ang chairman ng Christians in Conservation ng Creation Care Commission ng Philippine Council of Evangelical Churches. Si Father Puno naman o Kuya Warren ay head ng Regional Ecology Hub ng Caritas Philippines South Luzon. Siya po ang convener ng Quezon for the Environment na binubuo ng mga civil society at ng iba-ibang simbahan sa Quezon. Siya rin ang director of the Ministry of Ecology of the Diocese of Lucena. Nagsimula po ang ministry na ito noong 2019. Pero si Warren ay nagsimula sa kanyang ministeryo sa pangangalaga sa kalikasan noong 2015 pa. Ito ay matapos niyang masaksihan ang mga salanta na dulot ng bagyong Yolanda. Pakinggan po natin ang salaysay ng ministry ni Kuya Warren. Yun nga, binuo namin yung actually matagal na yung Quezon for Environment. Ang ginagawa namin, actually meron din akong tinututukang kaso doon sa Paki, Laguna. Yun namang ahunan project
na ito'y hydro power plant. Mhm. Pero though it's renewable, pero ang impact sa biodiversity saka sa kalikasan ay saka sa cultural heritage ng Pakil ay malaki, magiging malaki. Kaya nakatutok din ako doon. Ako'y naniniwala, malaki ang impact sa buhay ko ng pagkasanto Papa ni Pope Francis. Talagang sobrang laki ng impact niya na yung hindi naman ganun ako before. In my first 6 years in the ministry, hindi ako ganito. Ako yung typical na paring nagmi-miss lang, nagbibigay ng mga retreats, recollections, administering the sacraments. But nung dumating si Pope Francis, doon ako namulat na ang simbahan nga pala dapat na doon sa laylayan, na doon sa mga ano. So, malaking conversion sa akin kasi I'm living as a prince before. In my 6 years in the ministry, I'm living as a prince. Though I'm not a cardinal or the prince of the church, but I'm living as a prince or even a king, no? Kasi I live in comfortable life. Kasi yun ang alam ko sa pagkapari before na ang pagkapari ito nasa masarap na kwarto, magandang higaan. Kasi yun ang nakita ko sa mga pare na nakita ko. Then nung Opo. minulat ako ng Panginoon sa ganitong realidad na hindi, binalikan ko yung PCP2, yung Plenary Council of the Philippines, at the Church in the Philippines, yun ang vision ng simbahan noon, 1990. Simbahan sa Pilipinas. Simbahan ng mga dukha at para sa mga dukha. Mhm. At ang turning point sa buhay ko, yung Typhoon Yolanda, na after 3 days of that typhoon, nabuksan ang Leyte, nabuksan ang Tacloban, nagpunta ako, sumama ako sa isang mission parang relief operation at doon ko Mhm. nakita na ito pala yun. Ito yung nangyari. Ang tanong ko noon, hindi ko wala kasi akong alam. Bakit? Ito naririnig ko because of climate change, because of like this, like that. And then, nag-research talaga ako. Nag-aral ako. Ano ito? Ano itong climate change na ito? At doon ko nakita na ito pala yon. Ang dulot, ang dahilan pala nito, itong mga polluters na ito, mga coal-fired power plants, iba't ibang mga carbon dioxide emission. At tamang-tama, nung 2015, napa-assign ako ng Atimonan. Yun. Doon talaga ako nagsimula. I saw how people are being, especially the poor, are being exploited by this oligarch and these politicians. So yun yung turning point sa buhay ko na, teka muna, pari ako eh. Dapat kakampi ako ng mga taong to. Dapat kakampi ako ng mga mahirap. So I changed yung lifestyle ko talaga, totally. Nagbago talaga. 180 degrees turn talaga. Tumalikod doon sa buhay na masarap, na yun yung simulang sa pagkapari ko nakita ko na hindi pala yan ang buhay ng pare. I have to live that comfortable life. Kaya ngayon, pagka ako'y medyo komportable ang buhay, I ask myself, bakit kaya komportable yung buhay ko? It should not be like that. Hindi naman ako masochist or hindi naman ako ano natutuwa ako pag nahihirapan ako. Hindi. Sa akin kasi, ang isang pari should always go out of his comfort zone. At sometimes, the parish church, the rectory, or the convent can be our comfort zone. So I have to go out. Talagang pumupunta ako sa community, bumababad ako sa community. If I have to sleep with them and live with them, I do that. So madalang lang ako dito sa parokya. Lumalabas ako. So yun, mahirap kasi lalo nung 2015, tama-tama eh, inilabas yung Laudato Si, no? The first ever encyclical, talagang nakapokus on environment, no? Talagang kita mo kung ano yung, alam ko din kung saan nanggagaling si Pope Francis eh, di ba? Makamahirap Yes. siya. Alam niya na ang biktima talaga mahihirap, no? So nagkameron ako ng sabi ko, ito din yung gusto ko, ito din yung nakikita ko eh. So, paano dadalhin sa mga tao itong Laudato Si? Parang bago sa kanila na, aba, simbahan, nagsasalita about care for creation, ano? So, doon talaga, alam mo, mahirap yon, hindi madali. Kasi parang you are introducing something new, no? Parang something new na, teka muna, hindi. Bakit ba nagsasalita ang simbahan ng ganyan, di ba? Simbahan naman, misa, kumpisal, di ba? Ganito. Liturgy, more on liturgy, di ba? Pero hindi, ang lagi kong sinasabi, para talagang maging ano, sabi ko, ito na nga eh, nakita na ng simbahan kung gaano nalapastangan, no?
itong ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na sabi ng Panginoon, pagyamanin ninyo ito do sa Book of Genesis, no? Ngayon, nakita na ng simbahan lalo talaga yung pagkasira na talagang nilalapastangan na lalo na ng mga makapangyarihan at ng mga may pera, no? At sabi nga, lagi kong naalala, nag-umaalingaw sa akin yung sinasabi lagi ni Gina Lopez, at what cost? At what cost? Di ba? Oo, di ba? At what cost? So, ito yun. Mahirap sa una, lalo tigit, alam mo sa advokasiyang ito, lalo sa social media. Kitang-kita ko yun eh. Pag nag-picture ako ng mukha ko, nag-post ako ng mukha ko, naku, napakadaming likes or kung something na namamasyal ako. Pero pag nag-post ako about my advocacy, you can check my Facebook. Diyos ko, ang reaction lang dyan, 15, minsan 1, 3, 2, ganon. Pero hindi yon dahilan para tumigil, ano? Lalo tigit, siyempre maraming mangbabash kahit sa grounds, ano? Di ba, Father, ba't nakikita kita sa kalsada? Ba't ka nagrarally? Di ba dapat nagmimisa ka? Di ba? Yung mga ganon, mahirap. Pero kailangan mo pa ring i-push yon, ano? Kasi kung ako lang yung nung unang ako, ayaw na ako, ayaw ko na kung ano din lang. Pero yun nga, unti-unti, actually, pinaramdam ko sa mga tao na mahalaga sila sa simbahan. Na the church really cares for them, no? Tapos, ito yung sinasabi ko. Ito yung isang paraan ng pag-alaala at pagmamalasakit ng simbahan sa inyo. Ito yun, no? Na kahit ako, alam mo, ako na naranasan ko ng lahat. Death threat, na-red tag ako, Yes. no? Ah, sabi ko ito yung mission namin, ito yung mission ng simbahan. Hindi ko lang 'to mission. Mission ng mga pari, mission ng simbahan na kahit malagay sa alanganin ng aming buhay, ay kailangan namin 'tong gawin, kailangan 'tong gawin dahil alam ko ito yung aking propheticong mission. This is my prophetic mission. Ito yung lagi kong pinapaalaala. Kaya kung hindi mo natatanong, distansya ako sa mga politiko. Hindi ako Mm-mm. tumatanggap ng donasyon mula sa mga politiko. Hindi ako tumatanggap ng donasyon mula sa mga mayayaman na alam ko na hindi maganda ang pinanggalingang pera nila. 'Di ba? Kasi ito yung realidad na nakita ko eh. Na makipagkaibigan ka sa mayayaman para mabuhay ka. Pero nakita ko dito sa parish ko, ako'y nasa isang Class C parish at subsidized parish, na kaya kong mabuhay kahit wala itong mga pera ng mayayaman na ito. Kahit wala itong pera ng mga politikong ito, ng mga oligarkiyang ito, kaya kong masustain ang parish sa tulong lamang ng mga parokyano ko. Pag nagkaisa lang kami. At naipakita namin yun for 4 years dito sa parokya. At yun yung sinasabi ko sa mga pari. Though yung mga pari, hindi rin ako nagugustuhan. So mahirap, no? Mahirap. Pero pag nakita ng mga mahihirap na, si Father kumain na kasama namin, si Father na andyan, maunawaan nila yung mission mo. Kuya Warren, bago natin po pakinggan ang mga sari-saring proyekto na pinapatupad nila Warren, makakasama rin po natin ngayong gabi live sa ating Zoom si Patricia Mungkal mula sa National Council of Churches in the Philippines. Marang may pong pwedeng pag-usapan dahil sa climate justice issues ng simbahan. So, samantala, balikan po muna natin ang kwento ng mga sustainability program at mga interventions nila Warren sa community. Magandang malaman rin natin ito para makapulutan ng halimbawa ng iba pang diocese at mga komunidad sa buong bansa. Ang isang program namin dito, yung Sustainable Agriculture. Meron kaming farm. I am managing a farm of the diocese. Actually, ecology farm. Doon may mga estudyante na nagtatanim. Tapos ngayon ang isang project namin is yung nursery ng mga puno. Kasi yung diocese namin ngayon is magse-celebrate kami ng 75th year ng existence ng diocese. So, maghahanda kami ng mga punong pananim para all throughout
the year, especially yung planting season, makapagtanim kami. At yun din, sinusuportahan din ng diocese yung yung magkameron ng bawat diocese ng forest, diocesan forest. So marami kami mga idle lands na kanina lang nag-meeting kami na tatamnan namin at gagawin namin gubat. Merong ito yung isang program din namin at isang nais namin na gaya sa yung Tagkawayan, nakapagpasa sila ng ordinance na yung bayan ay fossil-free municipality. Yung Municipality of Perez sa Alabat Island, nakapagpasa din ng ordinansa na fossil-free municipality. Ngayon, ang aming inilalabi ngayon sa mga LGU, lalo tigit sa mga sanggunian, ay magkameron ng tax rebate. Mhm. Tax rebate doon sa mga establishment at mga households na magpapalagay ng solar, mag-i-install ng solar sa kanilang mga bubong. Oh, at sinusuportahan din namin yung program ng Center for Energy Ecology and Development, yung 1 million solar roof project. Hmm. Mhm. Supposed to be dapat yun yung ang partner talaga namin dapat mga LGU. Kaya lang talagang hindi kasi minsan sila yung kalaban Kasi, for example, dito sa aming, yung mga permits kasi ng mga power plants or itong mga quarry operations na ito, mga mining operations na ito, ay dapat ang kumokontra dyan, LGU. Pero minsan yung LGU pa ang nagbibigay ng mga permits sa kanila. Like for example, Timo, yung sa Mindoro na lang, 'di ba? Just recently, binaligtad ng Supreme Court yung ordinansa na ang Occidental ba o yung parte ng Kalapan ay mining free province. Pero sabi ng Supreme Court, hindi pwede 'yan. Hindi pwedeng magkameron ng batas ang probinsya ng ganan. So may mga ganon na minsan supposed to be dapat kakampi yung mga Mhm. LGU pero minsan dapat kasi sa tingin ko kung may kasi yun agad ang ginagawa namin sa mga laban namin, nagpo-political mapping muna agad muna kami. Political mapping meaning sino yung kakampi natin? Kasi kailangan namin sila. Mhm. Kasi sila din yung nasa tao sila yung may hawak ng mga tao 'di ba? So, mas may impact sana kung may kakampi kami at meron naman kami nakakakampi. Pero siyempre mga politicians yung mga yan, minsan yung sinasabi nila pagkaharap ka. Pero pag talikod mo, iba na yung istorya. Minsan, yung tactical yung kailangan maging tactical din yung allegiance mo sa kanila o yung pagiging pagkuha mo ng alay kasi minsan pagkaharap kasi pag politiko lahat they really want to please everyone. Ah, sasabihin, okay, Father, hindi namin pababayaan yan. I-inform namin kayo pagka ganito, ganyan. Pero minsan, malalaman mo na lang, na-approve na nila yung isang resolution of no objection sa isang project. Actually, yung NB code, yung environmental code. Minsan, lumalabas na lang yung environmental code na hindi namin nalaman na hindi man lang kami nakapag-comment. Supposed to be minimum stakeholders kami. Kami mga na dito sa mga CSO, no? Pero minsan nilalagpasan kami lalo tigit pag alam nila na nako kokontra lang yung mga yan, ganito lang yung mga yan. Ganon minsan. Kaya supposed to be dapat kakampi namin ng LGU at kakampi nila kami, hindi ganon ang nangyayari. Actually, sa karanasan ko, marami akong nahihikayat at maraming sumasama sa akin pagkatapos ko na mag-present ng halimbawa yung lumulubog na isla sa Bohol. Papakita Mhm. mo 'yon? O kaya yung may mga picture kasi ako dito ng tabing dagat na ang puno ng niyog nasa tabi na talaga ng dagat. Nasabi ko, itong malaking punong ito ng niyog, hindi ito itinanim. Itong puno ng coconut na ito, hindi ito itinanim na malapit sa dagat. Ito itinanim na malayo pa ito sa dagat na hindi abot ng alon. Pero ngayon, malaki na yung niyog. Tingnan ninyo. At ugat na lang, nakalutang na yung niyog. Ibig sabihin, tumataas ang level ng tubig sa dagat. At maaaring yung lalo't kami, nasa coastal area kami,
yung mga nasa coastal area ay maaaring lumubog. Pagka ganun ang mensahe, hindi naman sa pananakot, pero yung realidad lang ng pwedeng mangyari at nangyayari na ngayon, doon talaga. At siyempre, on the part of paano mahihikayat yung mga nasa LGU. Ngayon na nakita namin positive campaigning. Kasi dati kami, no to coal, no to ganito, negative. Parang kasi gusto namin mapigilan eh. Ayaw namin, ayaw namin, ayaw namin. Ngayon ang aming tono na is yes to renewable energy. Yes to renewable energy, yes to ganito. Ganun na ang ano para ma, ma, makasama din namin yung LGU. So ito yung aming pinag-aaralan ngayon kanina sa meeting namin. So magpapalit tayo ng tono ng ating campaign from Positive. negative campaigning to positive campaigning. O gusto ba natin ng malinis na hangin? So itong enerhiyang ito ang ating piliin. Gusto ba natin ng ganito, ng magagandang tanawin? Gusto natin ganito? So yung mga ganun ba na ano, positive campaigning talaga. Narinig po natin na ang bawat pagkilos at advocacy ay tinatayaan ng buhay. Ito rin po ang naging karanasan ni Warren sa pakikipaglaban para sa pangangalaga ng kalikasan. We have to accept this sad reality na this is an advocacy, no? At hindi lahat may ganitong advokasya. Kaya yung iba, syempre, pag pag sinabing, oh, kailangan yung basahin itong pastoral letter na ito on ano, babasahin nila yon. Pero yung with the passion that I have or Yes. other advocates have, walang ganon. Yung iba mga pare, wala, minsan walang pakialam. Takot silang ma-involve kasi unang-una, kasi ang kalaban dito mga politiko, kalaban Ah, dito mga mayayaman, no? Ah, for example, quarry. Sa issue ng quarry, kung tumatanggap ka ng donasyon mula sa mga quarry operators na ito, makakapagsalita ka pa ba? Yun yung sinasabi ko na compromise na yung aming prophetic mission. Ito yung sinusulong ko, yung non-acceptance policy. Dapat ang ano? simbahan ay talagang i-push ito na magkameron ng polisiya ng hindi pagtanggap sa mga extractive at destructive businesses, yung mga sumisira sa kalikasan at especially sa mga politicians, which is napakahirap. May mga ano lalo digit nung nasa isang parish ako dito sa Atemonan, ah yung mga leaders namin nakaka-receive ng text messages na patahimikin nyo yung pari nyo or else kami ang magpapatahimik dyan. Na mga anonymous nakaranas ako na nasundan ako ng sasakyan. Sinundan ako alam ko na sinusundan ako dahil galing ako sa isang meeting, sa isang subdivision na paglampas ko, sinundan ako, pinapalampas ko siya, ayaw niyang lumampas. Pero pag binibilisan ko, hinahabol niya ako. At hinabol niya ako. Yun nga lang, nakatakas na ako sa kanya. Tapos, yun nga, yung, yung red tagging. I was red tagged by the military. Though hindi ko to sinapubliko, dahil nagkausap yung obispo ko saka yung NTF-ELCAC na napoproteksyonan ako na hindi sila kalaban, hindi ako kalaban, no? Pero nung last February 25 anniversary ng EDSA, ito namang si Father Jerome Siciliano, ibinorodcast naman doon sa EDSA. Ganon. So, nalaman din ng ibang media. Ganon. So, yun yung mga mga example na they are trying to intimidate me or intimidate us. But tulad din yung sinasabi ko sa kanila na you cannot intimidate me. Hindi ako takot mamatay. Handa akong maglaan ng buhay para sa mga tao, para sa mga pinaglilingkuran ko. We only have walang planet B di ba? Walang Yes. planet B. Kaya ako, sabi ko nga, hanggang mamatay ako. Alam mo, Denise, ako'y kidney donor nung kapatid ko. I only have one kidney.
dinonate ko yung aking bato doon sa kapatid ko. Tinatanong nga nila, di ka ba natakot? Mm. Sabi ko, hindi nga ako takot mamatay. Matatakot pa ba ako na mabawasan ako ng isang parte ng katawan ko? Lalo tigit sa kapatid ko yon. Pero ngayon, yun nga, yun yung aking palagi sinasabi na I am ready to give my all for this advocacy dahil yun nga ang ito very spiritual ano pero ang kinatatakutan ko lang ay hindi ko magawa kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa akin. At sa tingin ko, ngayong panahong ito yung pinagagawa ng Diyos sa akin, ano? Sabi ko nga kung ako'y mamatay at saka sa pagbubuwis ko ng buhay ay mabubuksan lalo ang mata ng maraming pari at maraming mga Kristiyano at Katoliko na kailangang pangalagaan ng kalikasan. I am willing to be a martyr for this cause. Yun, na sana ganun, ano. I'm willing to be martyred for this cause. Kaya sabi nila, di ka takot mamatay? Gusto kong mamatay ako na lumalaban ako para mamulat kung ito yung magiging dahilan ng pagmulat ng mata ng maraming tao. Yun. Bukas maagap kami kasi may marcha kami bukas. Commemorate the 10th year anniversary of our struggle here in Atimonan, here in Quezon. Kasi 10 years na yung aming laban dito sa Atimonan, dun sa coal-fired power plant dito. Actually, hindi pa naman sumusuko yung kalaban namin, si Manny Pangilinan, hindi pa naman sumusuko eh. Pero yung 10 years na delay sa project, it's a victory for us. So ano naman po ang panawagan ni Warren, no, sa iba pang mga simbahan para mapangalagaan ang kalikasan? Yun na nga, ang dapat nangunguna talaga yung mga leader ng simbahan. Unang-una, mga obispo, pari, no? Mga lay leaders. Hanggat hindi nagbabago yung kanilang stand, hanggat hindi nagbabago yung kanilang, alam mo yon yung treatment nila sa advokasiyang ito, mahihirapan tayo. Kaya yun yung kinakailangan na sana mas maraming obispo ang magsalita tungkol dito. Sana maraming leader ng simbahan, especially sa mga sahanin ng mga obispo, sahanin ng mga pari na talagang magsasalita, no? At mag-i-encourage sa mga tao na pangalagaan itong ating kalikasan na ito. So, hanggat iilan pa sa hanay at leader ng simbahan ang magsasalita, yun ang mahihirapan. Kaya nga napakaganda rin nung ginagawa ng CBCP, ano? Na talagang every plenary, every meeting nila, meron silang pinag-uusapan about environment. At kita ko yon kapag ka ang ipinopost ko ay about ito galing to sa CBCP. Yun ang ginagawa ko eh. Ito po, hindi po ito akin. Hindi lang po ito sa akin. Unang-una, Santo Papa na po ang nagsasabi sa atin ng ganon. At sabi nga ni Pope Francis doon sa Laudato Deum, no? Hangga't hindi nahahawakan ng mga mahihirap ang kapangyarihan, ng mga taong kapangyarihan, wala, mananatiling ganito ang magiging sistema. No? Kaya tama ka, kailangang palakasin ang boses ng mga tao, kailangan nating i-capacitate talaga yung mga tao about this advocacy. At sa tingin ko parang doon nagkukulang. Kaya doon talaga kailangan pa at kailangang mapalakas yung mga advokasya sa simbahan about regarding this. I've been active talaga. Ito yung passion ko. At yung passion na yon ay nagmumula sa kamalayan sa misyon ng simbahan na bilang simbahang Katoliko dito sa Pilipinas na ang simbahan sa Pilipinas ay simbahan ng mga dukha at para sa mga dukha. At para sa akin, at alam naman natin na ang pinaka-vulnerable sa epekto ng pagkasira ng kalikasan, also climate change, ay ang mga Mm-mm. mahihirap. No, dito sa Pilipinas, mga mahihirap talaga. So, doon ako humuhugot. I am coming from that love for the poor. Kaya nandito ako. Pinoprotektahan ng kalikasan dahil alam ko na ang pinaka napipinsala ng epekto ng pagkasira ng kalikasan ay ang mga dukha. Doon ako sa level na yon. Kasi itong usaping ito
ay usapin ng buhay at kamatayan. So, yun lagi ang aking pinaninindigan na ito'y usapin ng buhay at kamatayan ng lalo't higit ng mga nasa laylayan. Kung ang simbahan ay simbahan ng mga dukha at para sa mga dukha, dapat may pagkiling o preference ito sa mga dukha. And you cannot be a pro-poor if you are not pro-environment. Malabong paghiwalayin yan. Malabong paghiwalayin yan. So, maraming salamat sa iyo, Warren, sa pagbabahagi mo ng iyong karanasan at yung inyong pakikibaka, na mapanganib. Ngayon naman ay pakinggan natin kung ano ang ginagawa nila Pastor Noli Mendoza sa Christians in Conservation. Ang pangangalaga sa creation ay part ng gospel mandate. Yung ganitong perspective na ang creation care ay part ng gospel mandate. Kaya nagkakaroon kami matagal na, ilang beses na kami nagkakaroon ng mga webinars, mga libreng webinars tungkol sa creation care. At yun nga, meron kaming ginaganap na mga creation care forum. Last year, ginanap namin yun sa Philippine Bible Society. At this year, sa darating na June 30, ay magkakaroon uli ng Creation Care Forum para ipakita nga yung pag-appreciate natin sa creation, yung mga challenges na hinaharap natin at kung paano tayo as individual Christians and as group of churches ay magagamit na channel sa pangangalaga ng creation. Kasama din sa tinitingnan namin sa mga susunod na panahon, yung regular na pag-o-offer ng mga webinars, seminars, at yung talagang mga pagsulat ng mga materials para sa pagpapataas nung yung consciousness na ito. Bukod dun sa mga ginagawa namin ng mga nakikipagtulungan kami sa mga groups para sa kanilang yung mga environmental consciousness na mga activities nila doon namin ginagawa. Sa ATS, halimbawa kami, ang gusto namin ng ATS ay parang maging model seminary para yung creation care. Ganoon at ginagawa namin yun. Sa ngayon, dahil bago pa lang yung Creation Care Commission at ako bago pa lang din sa Creation Care Commission, ang isang inaano namin, tinitingnan namin talaga, halimbawa, dun sa Cavinti area namin, nakikita namin talaga na kapag inalagaan mo at minsan wala kang gagawin talaga doon sa forest, kusa siyang lumalago eh. Yung forest talaga na may inaalagaan kami. Nakikita namin kasi sa paligid niya talagang deforested na, marami doon ng mga nagkakaingin. So ganoon. Kaya yun ang inaalagaan namin at gusto nga namin sa mga kamakailan lang. Last week ay nagkaroon kami ng planning para doon. Gusto namin talaga yung mga churches sa paligid noon talagang makatulong sa pag-aalaga at mismo yung mga churches tutulungan din namin mga school sa paligid para mas malawak pa yung paglaganap ng ganitong perspective sa pangangalaga sa creation. At yun nga ang gusto namin, talagang magkaroon ng impact yung ganitong ministry kasi sa iba ay parang hindi nakikita na bahagi ito ng ministry ng church yung pangangalaga sa creation.
din na Noli sa mga effort ninyo para sa Care for Creation ng mga evangelicals naman. Ngayon, kasama naman natin si Patricia Mungcal. Siya po ang Humanitarian Response Manager ng National Council of Churches of the Philippines. Isa si Pat sa mga nagtatag ng Sanglikha. Pat, ano ba itong Sanglikha? Sabihan mo nga kami kung ano ito. Hello po at maraming salamat po sa pag-imbita sa National Council of Churches in the Philippines dito. Ang Sangnilikha po ay we define ourselves as an ecumenical movement, an ecumenical youth movement of advocates for ecological and climate justice in the Philippines. Opo. Ano po ito? Bunga po ito ng series ng mga education and training activities ng NCCP para sa mga kabataan, at ang mga kabataan po ay hindi pumayag na magiging participant na lamang or student sa mga training activities na ito, kundi gustong maging kabahagi talaga ng creation care. Kaya po binuo ang Sangnilikha. Climate justice dito sa Pilipinas. Opo. At sa NCCP po ay mahati po sa 3 gawain ang ginagawa ng NCCP. Actually, nag-start pa po ito dati pa, even before pa po ako pinanganak, dahil kabataan pa po ako, So, inspired pa po sa historical practice and historical memory ng NCCP mula sa Commission on Ecology hanggang sa naging ecology program. Ngayon ay humanitarian response program po kami. Pero spesipiko po sa climate justice, ito po ay gawain na nakapaloob sa humanitarian response pero lumalaki po dahil na rin po sa climate crisis ngayon. Una po ay education and training. Nandito po ay mga awareness-raising seminars. Nandito po ang mga advocacy training, both po sa churches at sa communities. Inuuna po namin dito ang churches and communities sa disaster-prone areas at climate-vulnerable communities. At kami rin po ay tungo rin sa advocacy, meron ding mga capacity building on climate justice. At ito nga po, hawak ko yung early 2000s na module pa ng NCCP on prophetic environmentalism, na ngayon ay integrated na sa aming mga modules. Sa advokasya naman, of course, dito po sa local at hanggang sa national ay aktibo tayong lumalahok sa environmental protection at climate justice. Dito po sa local, isa po sa tinututukan natin, of course, katulad po ng sinabi po ni Father mula po sa Caritas Philippines, ay yung sa environmental protection, kaugnay po ng large-scale mining sa ating mga mineral-rich provinces. And also, tinututukan din po ngayon ay yung mga reclamation activities naman sa ating mga coastal area. At the same time, ay may focus din po yung human rights impact ng climate justice. So, at the community level, ina-address po natin yung impact ng climate crisis sa kabuhayan, sa seguridad nila sa kanilang community, bahay. Kaya na po lumalahok tayo na nangingialam talaga sa against or sa pagtutol nga sa reclamation activities. At the same time, syempre po, defending environmental defenders din, because ang Pilipinas po ay ang pinaka-dangerous na country for environmentalists dito sa Asia. Tayo ay kasunod ng Brazil sa buong mundo.
So talaga pong high risk ang ating mga environmental defenders at may espesipiko pong suporta at programa ang NCCP para sa kanila. Narinig naman po natin kanina kung ano yung mga halimbawa ng mga risks at threats na kinakaharap ng mga environmental defenders at kabilang na dito ang church people. Hindi tayo immune doon ang ating mga bishop, priests, pastors, and church workers. And lastly, kung merong ano po, no, education training, merong advocacy, meron din po sa services. So, syempre, pumupunta tayo sa community-based, sa communities who are prone to disasters and vulnerable to climate crisis. Kaya po doon ay kapag po pinag-aralan na natin ang kanilang sitwasyon, ay tinulungan po sila sa journey na ito na pag-a-assess ng climate impacts at mga environmental destruction sa kanilang mga lugar, ay nag-i-implement po tayo kasama ang mga community organizations, so kababaihan, farmers, indigenous people, in order to address the specific impacts of climate crisis. Dahil po, climate crisis, although this is a global emergency, the impacts are very local. So, may mga halimbawa po tayo at di ko alam po, Dr. Magay, if we have time para po mag-elaborate, baka ma-excite ako masyado. Pero yun po, education, training, advocacy, and services, particular sa climate change adaptation. Well, salamat ano. Maganda sigurong malaman kung anong impact ng mga training na ginagawa na ninyo. Meron ba kayong mga feedback na masasabi na medyo merong ganung effect, no? Yung dahil mahirap labanan yung issue ng climate change dahil hindi mo siya naiintindihan ng mga tao. So far, ano po ang inyong mga feedback sa inyong mga training? Totoo po, Dr. Maggie, no? Mahirap intindihin or mag-grasp concretely yung impacts ng climate change. But this is at first. Dahil kapag hinimay yung impacts nito, malalaman na, ay, silagi pong sinasabi, dugtong pala ito sa kalam ng sikmura. Dahil sa mga kabuhayan, sa mga, especially kabuhayan, sa kanilang impact sa bahay, at ngayon, sa mga, when we implement education and training sa mga kabataan, ano rin po, nasa surface din yung concretely sa experiences nila, yung impact nito sa education at sa kanilang mental health. Pero throughout our years of climate justice programs or initiatives, which by the way started po nung Typhoon Haiyan in 2013, since 2013 po, actually 2015, I'm sorry, pero this was a lesson from Typhoon Yolanda na churches, nagre-respond sila sa disasters, unang tinatakbuhan ng communities. Nagre-respond, pero at the same time, ang churches hindi rin nag-uusap-usap kung ano ang kanilang response, hindi nagtutulungan back then. At ito po, no, yung tinutukoy ko dito, yung across denominations. So yung bunga po ng ating education and training programs ay mas na-assess ng mga simbahan ang kanilang initiatives, nagkaroon ng self-reflection. Ano yung ginagawa na natin ng tama at what else should we correct? Mainly po, nakita natin that we are rich in responding. Churches talagang they care for the creation, they care for the people. However, limited ang ating resources. So, bunga po ng ating education and training, they learned how to coordinate and share their resources. Yung isa, magbibigay ng bigas. Yung isa naman, mga delata. Yung isa, limited ang kanyang resources pero mayaman siya sa volunteers. Sila ang magre-repack. At yun, ito po, from churches responding to their
own communities that they are present in. Ngayon, nagre-respond din na po sila sa, even if hindi nila barangay, even if sa mga municipalities and cities na wala silang presence. So malaking ano na po yan, malaking change in behavior and perspective among churches. At the same time, talaga pong tama po yung mga testimonies earlier. Natural po sa ating churches ang caring for the creation. Pero to what extent? Ayan. Dito na po nagkakaroon din ng self-evaluation. Mayaman tayo sa tree planting, but are we into tree growing? Nababantayan po ba ito? Na-ensure po ba na um, uh, walang harm na nagagawa ang ating mga initiatives, although the intent is good? So nagkakaroon na rin ng ng ganong self-reflection. And of course, namo-mobilize natin ang churches sa mga tampok na isyung pangkalikasan. Yun nga po, sa against large-scale extractive mining activities, and also sa land reclamation issues sa ating coastal, lalo na po sa Manila Bay. Ilan lamang po yan, no? Na-mention din po kanina yung protection of the communities po at environmental protection against the Ahunan Dam in Pakil, Laguna. Aktibo rin po ang ating mga simbahan dyan. Kaya po nagiging nasa-strengthen po yung journeying ng communities dahil sa accompaniment ng churches. Hindi natin inaako yung struggles na yon, pero tayo ay mas nagiging kamandalakbay. At isa rin po sa konkretong halimbawa or change in behavior or impact ng education and training natin is yun po, yung formation ng sangnilikha. We recognize that the youth are not just leaders of tomorrow, pero they are already leaders of today. At may active role po sila at aktibong ginagawa for creation care. At this should be strengthened, this should be organized, this should be supported. Kaya po, binuo ang sangnilikha na meron din po mga realizations on youth na hindi kami, ayaw naming tawagin ang sarili namin na stewards of creation dahil hindi naman kami domineering sa creation. Pero gusto namin we are among the creation. May mga ganun din silang reflections. So, pagko-correct din sa kinalakihan na mga reflections at pagkaunawa sa Biblia, pero yung respect sa creation as a whole, and that we are among the creation, yun po talaga yung ine-embody ng youth ngayon. So, ngayon naman mga activities ninyo na kasama ang mga kabataan, yung sinasalihan ng mga kabataan. Ito po ba ay laganap na rin ngayon, lalo sa mga youth groups ninyo sa NCCP, yung mga pagkuha ng mga energies ng mga kabataan para dito. Dahil universally ngayon, parang itong environment ang one single cause na gustong-gusto ng mga young people, nagkakaroon ba kayo ng ganong groundswell sa inyong mga simbahan ng paglahok ng mga kabataan? Yes po, Dr. Magay. Talagang ito yung pagbuo po ng sangnilikha. At the same time, kapag po nagkakaroon ng church camps, kapag summer vacation or Christmas break ang mga ating mga simbahan, grabe po napupuno ang schedule ng sangnilikha ng NCCP dahil talagang common interest ng mga simbahan, ng mga simbahan, ng mga kabataan, ang creation care. Opo. At dito napapalalim. I think tama po kayo. This is something that unites a generation dahil na rin po parang natatreten yung future natin.
Mhm. Gusto mong mag-imbita ngayon ng mas marami pang kabataan, ano? Na katulad mo at ng mga kasama mo. Opo, ayan, sa mga nanonood po, sa mga nandito po ngayon, ay iniimbitahan po namin kayo sa Sangnilikha. Ito po ay isang ecumenical youth movement for climate and ecological justice in the Philippines. Kami po ay may mga talakayan, regular na mga issue discussions, meron ding Bible study, at sa pakikipagtulungan din po with other churches, meron din mga capacity building. Sa mga churches naman po, maaari nyo pong lapitan ang Sangnilikha or NCCP para po sa mga ganitong gawain din to facilitate workshops, discussions, at even sa mga camps pwede natin itong gawin. So mga kabataan, may magagawa po tayo for creation care. Hindi po para bukas, but we are leaders of today. Salamat, Pat, ano? Ipagpatuloy ninyo ang inyong mabuting gawa para sa karyaan ng Diyos, no? At ngayon naman po ay dadako tayo sa ating mga biblical na perspectives tungkol dito mula sa mga narinig natin. Siguro unang-una po yung fact na meron tayong twin na task eh. Una, yung mandate culturally, no, na sabi, we grow. Sabi dun sa Genesis, no, 1:28, go forth, multiply, no, and fill the earth. And in other words, merong ganong mandate na mag-grow out of the things that have been entrusted to us sa creation. Pero at the same time, meron ding mandate to govern. Ito po yata yung hindi natin masyadong napupulot na while we would like to grow yung economy natin, yung mga mineralized natin na mga ng mga yaman na gusto nating malinang, ano? Merong ganong klaseng theme sa scripture, pero at the same time, ang sabi rin, kailangan din mag-govern. In other words, together with multiplying yung ating productivity, kailangan din natin na pangalagaan ang creation. Kaya si Adam, very early, sabi, he was put in the Garden of Eden to till it and to keep it, no? So, mayroon tayong ganong malaking responsibilidad na pangalagaan ang kalikasan. Binigay ng Diyos sa atin. Governance po yun, ang ibig sabihin. At dahil bad ang ating governance, so watak-watak tayo at nakakagulo tayo dito sa even in our consumption ng mga resources na binigay na ng Diyos. So, kailangan hawakan natin ng pareho ito, no? We are not against development, we are not against growth. Ang problema lang, kailangan ito ay mag-govern. Sabi, you have to rule over every living thing sa creation. So, hindi naman ito yung domineering, yung sinasabi nga ng ating mga kabataan. Hindi po yung governance, hindi yung domineering. In fact, servanthood ang ibig sabihin nun. Sabi ni Jesus, kung gusto mong talagang ikaw ay mamamahala, you have to be servant of all. Hindi ikaw yung tipong magdo-dominate. Ano? I think we need to understand na yung caring for creation is actually being servant doon sa dapat na gawin para sa ating kalikasan. Ngayon, bukod pati doon din sa yung tinatawag na missional task, sabi ni Paring Warren na realize niya yung gaano kahalaga yung care for creation ng kay Pope Francis, yung kanyang Laudato Si and so on. Mahalaga ito na awareness, no, para sa lahat, Katoliko man o Protestante o evangelical, na ito po ay nasa sentro ng ating discipleship. What it means to
care for creation in such a way na aware tayo ng limits, no? ng creational design, na hindi natin pwedeng lumabas doon sa mga boundaries na binigay ng Diyos sa atin, kung paano magkikare sa seas, sa ating lupa, sa lahat. So, in other words, yung merong limits. We have to learn to live within limits. Yung tinatawag na carrying capacity ng kalikasan as God has designed it, no? So, importante yun. Kailangan din siguro na makita natin na ito po ay very encompassing, itong care for creation. Hindi lang yan, may mga evangelicals, may notion sila na bahagi lang yan, ano? Hindi eh. Sa totoo lang, pag inisip natin, ano ang missional task ng Diyos? What is God about, no? In the world, in redeeming the world. Ang unang-una dyan, dapat makita natin, ang Panginoon is interested in the remaking of the entire earth, no? Ang kanyang agenda, hindi lamang yung mabigyan tayo ng salvation or ticket to heaven. Hindi lang ganun eh. Ang agenda ng Diyos, sinasabi, no? Mula sa Genesis, sa Isaiah 65 hanggang Revelation, ang agenda ng Diyos is that He creates a new heaven and a new earth. At tayo ay iniimbita na maging participants ng remaking ng buong mundo. So, hindi lamang po ito bahagi ng gospel or anything like that. Ito po ang tunay na comprehensive, no? Na agenda ng Diyos sa mundo. Na we remake the earth and we are being asked to be agents of that remaking. So, importante po na maintindihan natin ito. Na we are after no less than the recreation of the new heaven and the new earth na ginagawa ng Diyos. At kasama po tayo dito bilang mga agents. Kaya lang po, that's why sabi sa Romans 8, we have yet to show up. Sinasabi sa Romans 8 na yung earth daw is groaning, no? And it is waiting with eager longing for the revealing of the sons of God. So ano ibig sabihin nun? Implied po dito, we don't show up. Hinihintay daw ng kalikasan na tayo ay ma-reveal as sons of God. Ibig sabihin, para tayo ay makita na tayo ay tunay na mga anak ng Diyos, kailangan we show up para sa creation. Yun eh. And sabi, ang creation is eagerly waiting for the revealing of the sons of God and the daughters of God. Siyempre, ganun din, ano? So, in other words, ang isang hinihingi sa atin, both ng Diyos, pati kalikasan, is that we show up na hindi po yung pinababayaan yung kapaligiran. Medyo masakit yung sinasabi nila tayo ang title holder, no, sa mga plastic and all of these things. Yan po ay madaling solusyonan eh. Pero gawa rin po ng mga tao yan na lahat ng mga binigay na ng Diyos sa atin, we debase, no? At hindi inaalagaan. Kung meron mga baha, kung meron masidhi ng mga consequences, no? Ng mga disasters and ganyan, kasalanan din natin. Kaya siguro dapat yung simbahan, pag-ibayuhin yung creation care, at hindi ito titingnan na parang isa lang sa mga themes, no? Ito ay napakalaking theme sa scripture na kailangan pangalagaan ang kalikasan sapagkat ito is at the heart of what God is doing in the world. So dapat po siguro maliwanag yun. And ngayon naman po, kailangan din na yung susunod na generation ay magkaroon ng sense of hope na yung sinasabi nila, wala tayong planet B, no? Magkaroon sila ng sense of hope na hindi magugunaw lang ang mundo. Kasi minsan sa mga evangelicals, meron tayong notion na
Huwag na tayong mag-invest dyan kasi nga magugunaw yan. Hindi po. Ang magugunaw, sabi, yung works na hindi po will measure up doon sa expectation ng Diyos. Sabi niya, the works will be exposed. In other words, yung works ng system in the world na anti-God, no? Na hostile, mga puwersa na hostile. Whatever technology, whatever we do on the earth na in opposition sa Diyos, yun will be exposed. It will be burnt up. Pero hindi po yung bagong creation. Hindi po yan. Kaya nga sinasabi, ang mga the meek shall inherit the earth. And sino yung meek? Tayo po yun. We will inherit this earth. Kaya nasabi po nga ang mababurn up, yung talagang mga forces o environment o artificial na societies na ginawa in opposition to God. Yun ang mababurn up mawawala yun talaga. Pero, merong new heaven and new earth na ginagawa ang Diyos. And I think, kailangan kasama tayo doon sa paggawa ng ganon. We are being asked and we are being invited, no? Ito yung good work na gusto ng Diyos for us to walk in. So, sabi nga ni Martin Luther, even if Jesus comes again tomorrow, I will still plant a tree. No? In some way, itong tree na ito, which was planted in order to honor God, to glorify Him, to be part of His recreation of the earth, will endure. We don't know how, pero sinasabi, it will endure. So kaya sabi ni Martin Luther, even if Jesus comes again tomorrow, I will still plant a tree. No? Hindi po yun bagay na makakalimutan ng Diyos. Hindi po yan madidissolve lang, no? Ano man yung ating pinlant dyan, because we want to honor God's creation. So yun lamang po. Kailangan siguro yung ating mga kabataan, magkaroon ng sense ng hope. Hindi po yan just because mayroong tayong environmental crisis, no? Marireverse po yan. Hindi po doomsday lang na senaryo ang hinaharap natin. Meron pong ginagawa ang Diyos so that there is a new heaven and a new earth. Hindi po bleak ang future natin. Merong kinabukasan para sa bawat isa as we try and be part, no, of this grand agenda ng Diyos. The new heaven and the new earth. So, kung nagustuhan po ninyo ang episode na ito, ngayong gabi, please like and share yung episode. Advocacy po kasi natin ito para sa pangangalaga ng ating ng ating kalikasan. Maraming salamat sa mga nakasama natin ngayong gabi. Si Father Warren, si Pat, si Noli. Salamat sa inyo, no, sa pagsama sa amin sa usaping ito. Kung hindi nyo po nasimulan ang episode, maaari nyo itong balikan, pati na ang mga nakaraang episodes ng Isip-Isak dito sa ating Facebook at sa Isaac na YouTube channel. Kung may usapin po na gusto ninyong mapag-usapan natin dito sa Isip-Isak, i-comment lang po at sabihin sa amin. At salamat, magkita-kita pa rin tayo sa susunod na episode ng Isip-Isak. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.